Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 3051. Mag-deploy ng mga mecha, fighter jet, at mga tao sa apat na gate ng lungsod. Sa parehong oras, bantayan ang sitwasyon sa kalangitan. Matapos sakupin ang lungsod, hindi nagmamadali si Huang Feng na salakayin ang susunod na lungsod. Sa halip, nag-utos siya sa City Lord's Mansion na iset up ang sistema ng depensa ng lungsod. Sa napakabilis na pag-atake ni Huang Feng at ng iba pa, ang mga orihinal na gwardya ng lungsod ay wala ng oras na mag-react bago pa man sumugod si Huang Feng at ang iba pa. Sa makatuwid, ang sistema ng depensa ng lungsod ay napanatili ng maayos. Ngayon, ang mga sistema ng pagtatanggol na ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Huang Feng. Alam ni Huang Feng na ang nangyari dito ay dapat na alam ng mga nakatataas ng Fiery Wind Nation. Siguradong hindi papayag ang mga taong iyon na sakupin ng sinuman ang kanilang lungsod, lalo na ang mga lungsod sa likod nila. Sa makatuwid, tiyak na magpapadala sila ng mga tao upang bawiin ang lungsod na ito. Si Huang Feng ay natural na hindi hahayaan na gawin nila ang gusto nila. Sa makatuwid, pagkatapos na sakupin ang lungsod na ito, hindi siya nagmamadaling salakayin ang susunod na lungsod. Sa halip, nanatili siya rito upang ipagtanggol. Alam niya na ang ibang mga lungsod ay tiyak na pinalakas ang kanilang mga depensa sa ngayon. Hindi magiging madali para sa kanya ang muling pag-atake sa kanila. Bukod dito, ang presyo na kailangan niyang bayaran ay masyadong mataas. Kung sasalakayin nila ang isang partikular na lungsod at dumating ang mga reinforcement ng iba pang mga lungsod, sila ay maipit at ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Sa makatuwid, mas mabuting manatili sa lungsod na ito at hintayin ang pagdating ng hukbo ng Fiery Wind Nation. Pagdating ng oras, gagawa siya ng mga pagsasaayos ayon sa aktwal na sitwasyon. Habang si Huang Feng ay abala sa pag-aayos ng mga depensa, ang Fiery Wind Nation ay nagkakagulo. Ang dahilan ng bagay na ito ay ang pagsalakay ni Huang Feng sa lungsod na ito. Noong nakaraan, marami na silang nakipaglaban sa Fengji Nation. Hindi alintana kung sila man ay nanalo o natalo sa huli, ang kanilang teritoryo ay hindi pa nasakop ng Fengji Nation. Mas naging imposible para sa ibang mga bansa na gawin ito. Ngayon pa lang, nilusob na ng Fengji Nation ang kanilang bansa at hindi kalayuan sa Newcastle City. Gayunpaman, ipinagtanggol pa rin ng Fiery Wind Nation ang Newcastle City at hindi hinayaan ang Fengji Nation na kunin ang Newcastle City. Ngayon, direktang sinakop ni Huang Feng ang isa sa kanilang mga lungsod. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Ito rin ay isang bagay na hindi matanggap ng mapagmataas at tiwala ng mga tao ng Fiery Wind Nation. Dahil doon, halos agad silang nag-react. Higit pa rito, ang kanilang mga reaksyon ay napakatindi. Alam mo ba kung aling paksayon ang sumikop sa lungsod? Hindi kaya naglibot ang mga tao ng Fengfan Nation? Ang malalaking kuha ng Firewind Nation ay muling naupo. Gayunpaman, ang paksa ng talakayan sa pagkakataong ito ay hindi na ang digmaan sa Windwind Nation. Sa halip, ito ang lungsod na katatapos lang nilang inookupahan. Halata na ang bagay na ito ay lubhang nagpayanag sa kanila. Hindi nila ito maaaring balewalain. Hindi pa malinaw. Sinabi ng isa pang tao, gayunpaman, ayon sa mga balita mula sa mga frontline, wala kaming nakitang anumang senyales ng pagpapakilos ng hukbo ng Fender Nation. Ngayong wala na kaming tulong ng mahiwagang mecha na iyon, lahat kami ay nagbigay pansin muli. Ang hukbo ng Fender Nation ay nasa isang mahigpit na lugar sa larangan ng digmaan, pagbagsak. Sa makatuwid, ako ay personal na naniniwala na ang koponan na lumitaw sa lungsod sa likod namin ay hindi ang hukbo ng Fender Nation, ngunit isang tao mula sa ibang paksayon. Sa sandaling matapos magsalita ang taong ito, sumiklab ang kalat-kalat na talakayan sa opisina. Ang ilan ay sumang-ayon sa kanyang pananaw, habang ang iba ay hindi sumang-ayon. Kung hindi ito ang Fender Nation, aling bansa o paksayon sa universo na ito ang maglalakas loob na magkaroon ng mga disenyo sa atin? Sabi ng katabi niya, dapat itong malaman na ang Firewind Nation ay ang Panginoon ng sansinukob na ito. Mayroong maraming mga bansa sa universo na ito, ngunit ang pinakamalakas ay ang Firewind Nation. Ang ibang mga bansa, maging ang Fengji Nation, ay hindi maihahambing sa kanila.
Noong nakaraan, ang Fengji Nation lang ang may lakas ng loob na labanan sila at labanan sila. Ang ibang mga bansa ay walang lakas ng loob na gawin ito. Sa makatuwid, maliban sa Fengji Nation, walang makakaisip ng sinuman na maglalakas loob na atakihin sila. Para naman kay Huang Feng at ang paksayon sa likod niya na kalalabas lang, automatiko nilang hindi pinansin. Ito ay dahil, sa kanilang pag-unawa, si Huang Feng at ang paksayon sa likod niya ay dapat pa ring magsikap na pamahalaan ng bagong binili na planeta at mga mapagkukunan ng pagmimina. Dapat nilang subukan ang kanilang makakaya upang makakuha ng mas maraming mapagkukunan bago sila opisyal na atakihin ng dalawang superpower. Sa makatuwid, si Huang Feng at ang paksayon sa likod niya ay walang lakas na gumawa ng anuman sa oras na ito. Bukod dito, hindi nila naisip na si Huang Feng at ang paksayon sa likod niya ay may kakayahan at lakas ng loob na salakayin ang Firewind Nation. Nag-usap ang lahat ng mahabang panahon at nag-isip ng ilang posibleng target, ngunit lahat sila ay mabilis na tinanggihan ng iba. Walang paraan upang makumpirma ang isang target na talagang kainahinala. I'm guessing that some people from other country has been developed too smoothly these past few years, so they have some ideas and ambitions that they shouldn't have. Now that we are in war with the Fengji Nation, feeling nila dumating na ang pagkakataon at gusto nilang mangisda sa magulong tubig at samantalahin tayo, sabi ng isang tao. Ang iba ay tumanggo at karaniwang sumang-ayon sa hula na ito. Ito ang pinaka-maaasahang hula. Nitong mga nakaraang taon, naging abala tayo sa sarili nating pag-unlad at pag-target sa Fengji Nation, kaya napabayaan natin ang ibang bansa. Noong una ay naisip natin na dapat sila ay masiyahan sa kanilang sariling pag-unlad, ngunit ngayon ay tila tayo ay naging masyadong mabait sa kanila at masyadong pabaya. Naging dahilan ito upang magkaroon sila ng mga ideya na hindi nila dapat taglayin, malamig na sabi ng malaking amo na nakaupo sa yulunan ng mesa. Sa lahat ng mga taon na ito, itinuring lamang ng Firewind Nation ang Fengji Nation bilang kanilang kaaway. Sa ibang bansa naman, wala silang masyadong pakialam sa kanila, kaya wala silang pakialam at hindi naglunsad ng digmaan laban sa kanila. Sa makatuwid, ang mga bansang iyon ay umunlad ng maayos nitong mga nakaraang taon, at ang kanilang pang-ekonomiyang lakas at lakas ng labanan ay bumuti ng kaunti. Marahil, ito ay dahil sa mga pagpapahusay na ito na ang mga tao mula sa mga bansang iyon ay nagkaroon ng ilang hindi makatutuhanang mga ideya. The army has sent out. Once we defeat those people and regain control of the city, we will know who they are. Kahit sino pa sila, pagdating ng panahon, bibigyan natin sila ng warning para malaman nila kung saan sila nakatayo, sabi ng katabi niya. Tama, this time, dapat turuan natin sila ng leksyon. Kung hindi, kung susunod ang mga taga-ibang bansa, paano magkakaroon ng tahimik na buhay ang ating Firewind Nation? Dapat tayong gumawa ng isang halimbawa mula sa kanila. Pumayag naman ang isa pang tao. Talaga, lahat ay may parehong ideya. Iyon ay, kahit sino pa ang gustong tambangan sa kanila habang nilalabanan nila ang Fengji Nation, magdurusa sila sa kanilang nakakabaliw na paghihiganti. Kabanata 3052. Ang balitang sinakop ni Huang Feng ang isang lungsod sa Firewind Nation ay kumalat na parang apoy sa napakaikling panahon. Nagulat ang lahat ng nakaalam nito. Hindi nila alam kung sino ang sumangkop sa lungsod, ngunit kahit sino pa ito, isa lang ang ibig sabihin nito. Ang taong ito at ang paksayon sa likod niya ay napaka-bold. Bukod dito, sila ay napakalakas. Ginawa nila ang gustong gawin ng maraming bansa ngunit hindi ng ahas na gawin, at walang kakayahang gawin. Kaagad, nagsimulang hulaan ng lahat ang pagkakakilanlan ng pangkat na ito na lumitaw sa hinterland ng Firewind Nation. Ang ilang mga tao ay nahulaan na sila ay mula sa Fender Nation. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng Fender Nation ay pangalawa lamang sa Firewind Nation. Napakalakas pa rin nila. Bukod dito, ang Fender Nation ay kasalukuyang nakikipagdigma sa Firewind Nation, kaya nagkaroon sila ng dahilan at motibo upang gawin ito. Gayunpaman, naramdaman din ng ilang tao na ang koponan ay hindi dapat mula sa Fender Nation. Ang lakas ng Fender Nation ay mas mahina kaysa sa Firewind Nation, at sila ngayon ay nakikipaglaban sa teritoryo ng Firewind Nation. Sa isang direktang labanan, wala silang gaanong kalamangan.
Ang pagpapadala ng nag-iisang hukbo sa kalaliman ng hinterland ng Fiery Wind Nation sa oras na ito ay malinaw na hindi isang matalinong hakbang. Ito ay dahil napakahirap para sa nag-iisang hukbong iyon na makakuha ng mga reinforcement. Kung mag-isa silang pumasok sa hinterland ng Fiery Wind Nation, napakataas ng pagkakataon na sila ay mapuksa ng hukbo ng Fiery Wind Nation. Kahit na pansamantala nilang inookupahan ang isang lungsod, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Matapos alisin ang posibilidad ng Fender Nation, maaari lamang itong isa pang paksayon. Hinangaan ng lahat ang katapangan ng pangkat na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Fiery Wind Nation. Hindi lahat ay nagkaroon ng lakas ng loob na i-target ito. Ngayon, mayroon talagang paksayon na nagta-target sa Fiery Wind Nation sa oras na ito. Kailangang sabihin na napaka-bold nila. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon na hulaan at magkaroon ng maraming posibleng mga target, sa huli, walang paraan upang makumpirma kung aling paksayon ito. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanila mula sa patuloy na pagbibigay pansin sa bagay na ito. Nais nilang makita kung gaano katagal ang koponan na biglang lumitaw sa hinterland ng Fiery Wind Nation ay maaaring tumagal sa paghihiganti ng Fiery Wind Nation. Habang ang labas ng mundo ay binibigyang pansin ng hukbo, ang mga tao ng Fanyay Nation ay nakatanggap din ng balita. Ang mga general na namumuno sa labanan sa labas ng Newcastle ay agad na nakipag-ugnayan sa mga nakatataas pagkatapos matanggap ang balita. Nais nilang kumpirmahin kung ang hukbo na lumitaw sa hinterlands ng Firewind Nation ay ipinadala ng mga nakatataas. Kung oo, maaari nilang makuha ang hukbo na makipagtulungan sa kanila. Bagamat hindi magbabago ang resulta ng hukbo, marami silang potensyal. Gayunpaman, ang balita na kanilang natanggap mula sa mga nakatataas ay nakadama ng pagkabigo sa lahat. Dahil, malinaw na sinabi sa kanila ng mga nakatataas na ang hukbo na lumitaw sa hinterland ng Firewind Nation ay hindi mula sa kanilang Wind Nation, ngunit mula sa ibang kapangyarihan. Hindi nila makontak ang kabilang partido, ni hindi nila mautusan ang kabilang partido. Ang balitang ito ay hindi maaaring hindi mabaigo sa mga commander ng Fiery Wind Nation. Gayunpaman, mabilis silang nakabawi. Hindi nila inaasahan na may biglang susulpot sa hinterland ng Fiery Wind Nation. Ngayon, bumalik na lang sila sa realidad. Bukod dito, kahit saang kapangyarihan kabilang ang hukbong iyon, sa isang tiyak na lawak, sila ay kanilang mga kaalyado. Dahil sinakop ng hukbo ng kapangyarihang iyon ang isang lungsod sa Fiery Wind Nation, ang mga tao ng Fiery Wind Nation ay hindi magpapanggap na wala silang nakita. Tiyak na magpapadala sila ng mga tropa para salakayin ang hukbong iyon at bawiin ang lungsod. Kapag nalipat na ang atensyon ng Fiery Wind Nation, ito ay isang magandang bagay para sa Fanyay Nation. Gayunpaman, hindi nila alam ang lakas ng hukbo na nakalusot sa hinterland ng Fiery Wind Nation. Kung mas malakas ang hukbo, mas maaantala nila ang hukbo ng Fiery Wind Nation. Kung sila ay masyadong mahina, sila ay madaling maalis ng hukbo ng Fiery Wind Nation. Sa kasong iyon, hindi nila magagawang maantala ang hukbo. Inaasahan ko na ang hukbo ay sapat na malakas upang maantala ang hukbo ng ilang sandali at mag-aksaya ng higit pa sa enerhiya ng Fiery Wind Nation. Kung masakop nila ang isang lungsod sa Fiery Wind Nation, hindi sila dapat maging masyadong mahina, naisip ng mga general ng Fanyay Nation sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang lungsod na iyon ay masyadong malayo sa Newcastle City. Hindi nila alam ang eksaktong sitwasyon doon, kaya wala silang maitutulong. Siyempre, kahit na mayroon silang kakayahang tumulong, maaaring hindi nila ito kailangang gawin. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang sariling sitwasyon ay hindi masyadong maasahin sa mabuti at mayroon silang sariling mga bagay na dapat asikasuhin. Higit pa rito, ang hukbong nakalusot sa hinterland ng Fiery Wind Nation ay, sa mga mata ng mga tao ng Fanyay Nation, na pinakaantala ang hukbo ng Fiery Wind Nation. Hindi man lang sila itinuring na kaalyado, kaya natural, hindi na kailangang iligtas sila. Guro, paparating na ang kalaban. Habang ang labas ng mundo ay nag-iisip tungkol sa sitwasyon sa panig ni Huang Feng, si Huang Feng ay aktibong naghahanda para sa labanan. Tulad ng iba, hindi inakala ni Huang Feng na papayagan siya ng mga tao ng Fiery Wind Nation na sakupin ang kanilang lungsod. Kaya naman, tiyak na sasalakayin siya ng mga ito. Kung hindi, hindi siya magsisimulang mag-set up ng isang sistema ng pagtatanggol pagkatapos na sakupin ang lungsod.
Manam, narinig ni Huang Feng ang ulat mula sa kanyang mga nasasakupan at tumango. Sabihin sa lahat na maghanda para sa labanan. Hanggat nakikita mo ang kalaban, huwag kang maging magalang sa kanila. Huwag ka ring magpigil. Talunin sila hanggang mamatay. Si Huang Feng ay walang kahit katiting na awa sa oras na ito. Ito ang teritoryo ng Fiery Wind Nation. Sinakop na niya ang kanilang lungsod, kaya tiyak na hindi siya nito pababayaan. Kaya naman, kung pipiliin niyang maging malambot ang puso at pabayaan sila, napakabigat ng kahihinatnan. Sa makatuwid, pinag-isipan na ito ni Huang Feng. Hanggat dumating ang kaaway, hindi siya magiging magalang. Papatayin niya ang lahat ng makakaya niya. Kahit na kailanganin niyang patayin ang lahat ng tao ng Fiery Wind Nation, wala siyang pakialam. Oo, sumunod naman ang aliping kawal at umalis. Nakarating na si Huang Feng sa City Tower. Pagtingin sa paparating na spaceship sa di kalayuan, wala masyadong gulat sa mukha niya. Bagamat ang bilang ng mga tropa sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mas mababa kaysa sa hukbo ng Fiery Wind Nation, ang kanyang mga trumpo at kakayahan ay hindi isang bagay na maihahambing ng mga tao sa Fiery Wind Nation. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng aking defensive formation. Itinaas ni Huang Feng ang kanyang ulo at tumingin sa spaceship sa malayo at bumulong sa sarili. Dati, kapag ang iba ay abala sa pagse-set up ng defensive system, si Huang Feng ay hindi nag-idle. Busy din siya. Hindi siya abala sa anumang bagay kundi ang pag-set up ng isang malakas na defensive formation sa paligid ng lungsod. Bagamat hindi maliit ang halaga, naniniwala si Huang Feng na ang mga benepisyong makukuha pagkatapos talunin ang hukbo ng Fiery Wind Nation ay tiyak na makakabawi sa mga gastos na ito. Habang tinitingnan ni Huang Feng ang hukbo ng Fiery Wind Nation, nakita din ang hukbo ng Fiery Wind Nation sa himpapawid ang lungsod sa di kalayuan. Dahil sa sobrang tiwala nila sa sarili nilang lakas, hindi pumayag ang mga pinuno ng Fiery Wind Nation na gamitin ang spaceship para bombahin ang lungsod. Masyadong malaki ang pinsala. Sa mata ng mga tao ng Fiery Wind Nation, tiyak na mababawi nila ang lungsod. Kung ang pinsala ay masyadong matindi sa panahon ng labanan, kailangan pa rin nilang gumastos ng pera upang ayusin ito. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Kabanata 3053. Ganyan na ba sila kababa ng tingin sa akin? Bulong ni Huang Feng sa sarili habang pinagmamasdan ang paglipag ng team sa labas ng lungsod. Dati, nagbayad siya ng malaking halaga para mag-set up ng isang formation sa paligid ng lungsod upang maiwasan ang pagbomba ng hukbo ng Firewind Nation sa lungsod mula sa langit. Sa huli, ang mga taong ito ay talagang sumuko sa planong ito at hindi binomba ang lungsod. Sa halip, diretso silang bumaba. Halata na naghahanda silang umatake mula sa lupa. Hindi alam ni Huang Feng kung sasabihin ba nila na sobra silang kumpiyansa o minamaliit nila siya. Gayunpaman, anuman ang sitwasyon, dahil pinili nila ang pamamaraang ito, ang presyon sa kanyang panig ay lubhang nabawasan. Sa katunayan, marami sa mga bagay na na-set up ng maaga ay hindi na kailangan. Tumingin si Dao Ge sa lungsod sa hindi kalayuan sa unahan na may kumpiyansa na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ang taong namamahala sa koponan sa pagkakataong ito. Ang utos na ibinigay sa kanya ng mga nakatataas ay upang bawiin ang lungsod sa lalong madaling panahon at subukang huwag magdulot ng anumang pinsala sa lungsod. Kung ang hukbong sumikop sa lungsod ay mula sa Fengli Nation, o kung maraming tao ang sumasakop sa lungsod, mararamdaman ni Dao Ge na ang dalawang kinakailangan na ito ay masyadong mataas at masyadong mahigpit. Mahihirapan siyang tuparin ang mga ito. Gayunpaman, hindi iyon ang iniisip niya ngayon. Ayon sa ulat mula sa mga orihinal na tagapagtanggol ng lungsod bago sila matalo, ang hukbong sumalakay sa kanila ay hindi marami sa bilang. Bagamat sila ay napaka-elite, dahil sa kakulangan ng mga numero, ang kanilang lakas ay hindi maituturing na napakalakas. Hindi bababa sa, iyon ang naisip ng mga tagapagtanggol. Nadama nila na ang dahilan kung bakit sila natalo at itinaboy sa labas ng lungsod at nahuli pa ay dahil sila ay masyadong pabaya. Hindi nila inaasahan na aatake ang kanilang lungsod na matatagpuan sa hinterland. Higit pa rito, sila ay pabaya sa mga tuntunin ng depensa. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay tinambangan ng hukbong ito na nanggaling sa wala. Ang impormasyong ito ay pinagkakatiwalaan din ng mga pinuno ng Fiery Wind Nation. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga puso,
ang Fiery Wind Nation ay ang pinakamalakas sa buong universo. Ang lakas ng labanan ng kanilang hukbo ay natural na pinakamataas. Walang dahilan para matalo sila sa isang koponan na may mas kaunting tao kaysa sa kanila. Tungkol sa usapin ng pagkatalo sa hukbo ni Huangfeng sa planeta ni Huangfeng, pinili na nilang kalimutan ang tungkol dito. Bukod dito, hindi sila naniniwala na mayroong dalawang koponan na mas malakas kaysa sa kanila. Si Dog ay may parehong ideya. Kaya naman, kahit na gusto ng mga nakatataas na mabawi niya kaagad ang lungsod at huwag itong sirain, tiwala pa rin siya sa pagkumpleto ng misyon na ito. Panginoon, lahat ng mga koponan ay handang umatake. Lumapit ang adjutant ni Dogge at nagsumbong. Tumango si Dog. Sige, ipaakyat sa langit ang lahat ng drone. Ipagawa sa mga combat robot ang unang battle formation. Bantayan ako ng lahat ng mechas. Gusto kong tapusin ang labanan na ito sa isang round at kunin muli ang kontrol sa lungsod na ito. Confident na sabi ni Dog. Malaki ang tiwala ni Dog sa team na dinala niya. Naniniwala siya na maibabalik niya ang kontrol sa lungsod sa loob ng maikling panahon. Oo, sir, sumagot ang adjutant at saka pumunta para magbigay ng utos. Pagkatapos, ang hukbo ng Blazing Wind Nation na kara-rating lang ay naglunsad ng pag-atake sa lungsod. Sila ay agresibo at determinadong bawiin ang pagmamay-ari ng lungsod. Si Huangfeng ay nakatayo sa isang mataas na lugar, nakatingin sa sumusulong na hukbo ng Firewind Nation. Ang kanyang puso ay nanginig. Talagang hindi siya sineryoso ng hukbo ng Firewind Nation. Kara-rating lang ng team na ito, ngunit hindi lang sila nagpahinga. Hindi man lang sila nag-imbestiga sa paligid bago direktang naglunsad ng pag-atake. Bukod dito, ang pagbuo ng pag-atake na ito ay napaka-problema. Direkta silang pumila sa isang tuwid na linya, at ang lahat ng mga koponan ay nagpindot pasulong ng magkasama. Para bang umaasa sila sa momentum na ito upang ibagsak ang lungsod sa ibaba. Sino ba talaga ang pinuno ng grupong ito? Masyado ba siyang confident, o utak ng baboy? Bulong ni Huangfeng sa sarili. Gayunpaman, anuman ang sitwasyon, ito ay kapaki-pakinabang para kay Huangfeng. Ang pagharap sa ganitong klaseng kalaban, hindi man niya ito personal na ginawa, madali siyang manalo sa dating arrangement at sa team na pinagpalit niya. Wala talagang suspense. Sa katunayan, sa pagharap sa ganitong uri ng kalaban, ayaw ni Huangfeng na gawin ito ng personal. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal, nakasagupan ng sumusulong na hukbo ng Firewind Nation ang kanilang unang pag-atake. Ang mga mecha at fighter jet sa harapan ay nahulog sa hukay na pinahukay ni Huangfeng sa mga tao sa labas ng lungsod. Ang ganitong uri ng bitag ay napakasimple at magaspang. Sa orihinal, gusto lang ni Huangfeng na bahagyang hadlangan ang kanilang pag-atake at bumili ng ilang oras. Sa huli, ang mga tao ng Firewind Nation ay hindi dumaan sa anumang pagsisiyasat, at ang mga simpleng bitag na ito ay gumana. Kung ikukumpara sa mga barbs at pako na inilagay sa mga bitag sa panahon ng malamig na armas, inilagay ni Huangfeng ang mga wire na may mataas na boltahe sa mga bitag na ito sa kanyang harapan. Dapat malaman na kapag nagsimula ang isang labanan, ang mga robot at mecha ng labanan ay tiyak na mauuna. At ang mga bagay na ito ay gawa sa metal, kaya ang ganitong uri ng mataas na boltahe na kuryente ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga ito. Bukod dito, ang ganitong uri ng mataas na boltahe na kuryente ay ordinaryong kuryente, na ipinagpalit din ni Huangfeng dati. Napakataas ng boltahe, kahit na ang mga mecha at combat robot ay idinisenyo upang maiwasan ang mataas na boltahe na kuryente sa ibabaw, ngunit sa harap ng mataas na boltahe na kuryente na ipinalit ni Huangfeng, ang mga bagay na ito ay nasira pa rin halos kaagad. Ito, anong nangyayari? Napatingin si Dog sa eksenang nasa harapan niya habang nakabuka ang bibig. Kanina lang buo ang loob niya at naisip na kaya niyang bawiin ang syudad sa harap niya sa isang round. Ngayon, tulala siya, hindi pa nila naabot ang mga pader ng lungsod, ngunit sa huli, higit sa kalahati ng mga robot ng labanan at mga mecha sa kanyang panig ay nawasak na at nawala ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ito ay isang malaking dagok sa lakas at moral ng kanilang koponan. Gayunpaman, nagsimula na ang labanan, kaya't hindi sila maaaring huminto. At saka, huminto man sila ngayon, hindi na sila makakabawi o madaragdagan pa ang kanilang lakas sa maikling panahon, maliban na lang kung humingi siya ng tulong sa mga nakatataas.
Gayunpaman, malinaw na hindi ito magagawa. Dati na niyang ipinangako na tiyak na mapapabagsak niya ang lungsod na ito sa maikling panahon. Kung humingi siya ng tulong sa mga nakatataas bago opisyal na umatake, tapos na ang kanyang utos, at hindi maiiwasan ang pagbabago ng pamumuno. Sa makatuwid, walang ibang pagpipilian si Dog. Kahit na ang kanyang panig ay dumanas ng malaking pagkatalo, hindi niya kayang isuko ang pag-atake. Magpatuloy pa sulong, ibaba mo ang lungsod sa harap. Malakas na utos ni Dog. Naniniwala siya na ang mga maliit na pagkalugi na ito ay hindi matatakot sa kanya. Sa natitirang koponan lamang, maaari pa rin niyang manalo sa labanan at mapabagsak ang lungsod na ito. Ang huling resulta ay hindi magbabago. Kabanata 3054. Talagang hindi sila iiyak hanggat hindi nila nakikita ang kabaong. Nakita ni Huang Feng ang sitwasyon at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. To be exact, ang kabilang side ang hindi umiyak kahit nakita nila ang kabaong. Halatang handa ang panig niya. Nawala rin sa kanila ang karamihan sa kanilang mga mecha at combat robot. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi sila sumuko sa pag-atake at hindi man lang gumawa ng anumang mga pagsasaayos. Nagpatuloy sila sa pag-atake. Hindi maiwasan ni Huang Feng na humanga sa kanilang katigasan ng ulo. Hindi niya alam kung talagang tiwala sila na kaya pa rin nila siyang talunin sa ganoong sitwasyon, o kung nasira ang utak ng kanilang commander. Si Huang Feng ay mas hilig na maniwala sa huli. Gayunpaman, dahil nagkusa silang umatake, hindi magiging madali si Huang Feng sa kanila. Agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na mag-counter-attack. Biglang, hindi mabilang na pag-atake ang inilunsad patungo sa hukbo ng Firewind Nation. Atake, attack! Nang makitang sinasalakay sila ng nagtatanggol na hukbo, agad ding nag-utos ng counter-attack si Dog. Gayunpaman, ang panig ni Huang Feng ay may geographical na kalamangan pagkatapos ng lahat. Higit pa rito, ang hukbo ng Firewind Nation ay mayroong higit sa kalahati ng kanilang mga robot na panlaban at mecha na maaaring hamarang sa mga pag-atake. Dahil dito, walang pagpipilian ng mga ordinaryong sundalo kundi harapin ang firepower ng mga nasasakupan ni Huang Feng. Mukhang maaasahan lang natin na ang mga drone ay may kalamangan sa hangin. Nakita ni Dog ang sitwasyon at hindi niya maiwasang isipin ang sarili. Gayunpaman, nang tumingala si Dog sa langit, nakita niya ang isang eksena na ikinagulat niya at nagpanik pa siya. Maraming drone ang lumilipad sa himpapawid sa oras na ito. Hindi lamang sila, kundi pati na rin ang nagtatanggol na hukbo sa lungsod. Ang mga drone na ito ay pinagsama-sama at natural, hindi sila lumilipad ng walang ginagawa. Sa halip, inaatake nila ang isa't isa. Ito ay hindi isang malaking bagay. Inaasahan ni Dog na magpapadala ang lungsod ng mga drone. Gayunpaman, ang hindi matanggap ni Dog ay nasa proseso ng labanan ng drone sa pagitan ng dalawang panig. Ang mga drone sa kanyang panig ay talagang nasa isang kumpletong kawalan. Hindi sila tugma sa mga drone sa lungsod. Paano ito posible? Bakas sa mukha ni Dog ang gulat nang makita ang eksenang ito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Gayunpaman, kahit na hindi niya ito matanggap, ang katotohanan ay nangyari ito. Nangyari ito sa harap ng kanyang mga mata, kaya't wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin ito. Di nagtagal, sa ilalim ng panunood ni Dog, higit sa kalahati ng mga drone sa kanyang tagiliran ay nawasak. Ang natitirang iilan ay halos hindi nakabitin. Ilang sandali lang ay nawasak na sila. Ang pagiging epektibo ng labanan ng mga drone sa magkabilang panig ay hindi sa parehong antas. Ngayon, ang kalangitan ay ganap na inookupahan ng mga drone ng garrison ng lungsod. Matapos sakupin ng mga drone na ito ang kalangitan, nagsimula silang umatake sa kabilang panig. Sa orihinal, ang kanilang mga puwersang panglupa ay nasupil na ng garrison ng lungsod at nasa isang dahado. Ngayon, binombo sila ng mga drone sa kalangitan. Ito ay isang dobleng suntok sa kanila. Panginoon ko, ano ang dapat nating gawin ngayon? Halatang napansin ng adjutant ang sitwasyon at hindi napigil ang lumapit at magtanong. Mahigit sa kalahati ng mga fighter robot at mecha ay nawasak, at ang mga drone ay halos ganap na nabura. Ang mga kawal sa lupa ay dumaranas din ng higit na pagkalugi. Masasabing nasa passive na sitwasyon sila ngayon, na walang pag-asang manalo. Ano ang dapat niyang gawin? Ganon din ang iniisip ni Dog. Retreat. Kung pipiliin niyang umatras,
may iligtas niya ang ilan sa mga koponan. At least, hindi sila tuluyang mapapawi. Gayunpaman, ang kanyang misyon sa pagkakataong ito ay ipahayag bilang isang pagkabigo. Ang kanyang kinabukasan ay lubos na masisira. Halatang hindi matanggap ni Doug ang ganoong sitwasyon. Kung hindi sila susuko, maaari lamang nilang piliin na magpatuloy sa pag-atake. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, kung sila ay patuloy na umaatake tulad nito, sila ay magdurusa lamang ng mas malaking pagkalugi. Wala na talagang pag-asang manalo, at baka mamatay pa siya rito. Ito ay isang dilema. Nag-alinlangan si Doug, ngunit hindi nagtagal ang pag-aalinlangan na ito. Sinabi niya sa kanyang adjutant, hayaan ang lahat ng mga sasakyang pangkalawakan na lumipad ngayon at bombahin ang lungsod. Hindi ako naniniwala na sa napakaraming sasakyang pangkalawakan, hindi natin sila mapapatay. Ngunit ang mga utos mula sa itaas. Ang adjutant ay medyo nag-aalangan. Alam niya ang mga kinakailangan ng mga nakatataas. Ang desisyon ni Doug ay malinaw na hindi sumasang-ayon sa mga kinakailangan ng mga nakatataas. Bukod dito, maraming mga sibilyan sa lungsod. Kapag ang isang malawakang pambobomba ay naisagawa, maaari itong maging sanhi ng maraming mga sibilyan na mamatay. Ang lungsod sa harap nila ay hindi isang maliit na lungsod. Maraming sibilyan sa loob nito. Bukod dito, sina Huang Feng at ang iba pa ay sinakop ang lungsod na ito. Wala na silang panahon para gumawa ng anuman sa mga sibilyan sa lungsod. Sa makatuwid, dapat ay mayroon pa ring malaking bilang ng mga sibilyan sa lungsod sa panahong ito. Siyempre, ang isang malawakang pambobomba ay maaaring magdulot ng malaking pinsala at banta sa garrison ng lungsod, ngunit kasabay nito, magdudulot din ito ng pagkamatay ng mga sibilyan sa lungsod. Bukod dito, kung hindi makokontrol ng mabuti ang lakas, maraming sibilyan ang mamamatay. You don't need to care about the orders from above. I will explain. Matigas na sinabi ni Doug, kung tungkol sa mga sibilyan sa lungsod, sino ang hindi namamatay sa digmaan? Kung mamatay sila sa pambobomba, malas nila. Ito rin ang kanilang kontribusyon sa pagbawi sa lungsod na ito. Panipi, ang sitwasyon ni Doug ay, kung nalaman ng mga nakatataas na ginamit niya ang mga spaceship para bombahin ang lungsod, tiyak na papunahin siya ng mga ito. Kung tutuusin, nilinaw na nila ito dati. Gayunpaman, wala nang pakialam si Doug ngayon. Mas mabuti nang mapintasan kaysa matalo. Kapag natalo siya, maaapektuhan ang kanyang kinabukasan. Kung susuwayin lamang niya ang mga utos, higit sa lahat ay papunahin siya o mapaparusahan. At least mailigtas ang kanyang kinabukasan. Sa makatuwid, alam ni Doug kung ano ang gagawin. Para naman sa mga sibilyan sa lungsod, walang pakialam si Doug. Sa puso niya, mas mahalaga ang sariling kinabukasan. At saka, sabi nga niya, sino ba ang hindi namamatay sa digmaan? Hanggat kaya niyang manalo, paano kung may namatay na mga sibilyan? Kaya niyang tanggapin ng buo. Ito, halatang naramdaman ng adjutant na medyo hindi naaangkop ang utos ni Doug. Huwag kang mag-aksaya ng oras dito. Bilasan mo ipasa mo yung order. Sabi ni Doug sa malalim na boses. Oo, nang makita ang saloobin ni Doug, ang adjutant ay hindi na makapagsalita pa at mabilis na tumugon. Pagkatapos, sa utos ni Doug, muling lumipad ang mga sasakyang pangkalawakan na kakalapag lang. Isang malakas na dagandong ang pumuno sa buong larangan ng digmaan. Natural na nakita rin ito ng garrison sa lungsod. Gayunpaman, hindi natarante si Huang Feng. May malabong ngiti pa siya sa mukha. Akala ko ba matigas ang ulo mo na ayaw mong gumamit ng spaceship? Bakit hindi mo ito ginawa kanina? Noong una, noong naghahanda si Huang Feng para dito, naisip na niya ang posibilidad na mabomba ng mga spaceship. Kaya naman, hindi siya nagulat o natarante sa ginawa ng kabilang partido. Lahat iyon ay pasok sa kanyang inaasahan. Naghanda si Huang Feng ng ilang malalaking regalo para sa mga spaceship na ito. Sa lalong madaling panahon, ang mga sasakyang pangkalawakan na ito ay magiging tulad ng mga robot at mech ng labanan. Kabanata 3055. Hoy, Brewer, nasa harapan natin ang pader ng lungsod. Tingnan natin kung sino ang unang makakatalo sa kanila. Sa isa sa mga spaceship ng Fiery Wind Nation, sinabi ng Fleet Commander na si Fei Ersi sa kanyang kasama sa pamamagitan ng communication device. Ang kanyang kasamang si Brewer ay ang commander ng isa pang sasakyang pangkalawakan.
Dalawa sila sa maraming commander ng spaceship sa Fiery Wind Nation. Hoy, nanalo ako laban sa iyo noong huling pagkakataon sa ganitong uri ng kompetisyon. This time will be no exception. Ang boses ni Brewer ay nagmula sa aparato ng komunikasyon, puno ng kumpiyansa. Not necessarily this time. Hindi pwedeng panalo ka palagi. Sabi ni Faye Ersi, manood ka na lang. Sa pagkakataong ito, siguradong matatalo ko muna ang mga bastos na iyon. Panginginig ko sila sa takot kapag narinig nila ang pangalan ko. Hindi naman talaga totoo yun. Si Faye Ersi at Brewer ay lubos na nagtitiwala sa kanilang sarili. Naniniwala sila na sila ang unang makakatalo sa kalaban. Kung tungkol sa mga tagapagtanggol sa lungsod, wala silang pakialam. Bago nila isagawa ang misyon na ito, nakuha na nila ang layout ng depensa ng lungsod. Ang mga tagapagtanggol ay sinasakop lamang ang lugar na ito hindi pa matagal na ang nakalipas. Dagdagan man nila ang depensa, hindi sila magiging ganoon kalakas. Sa makatuwid, alam nila ang layout ng mga tagapagtanggol sa lungsod at alam ang mga kahinaan ng mga tagapagtanggol. Natural, malaki ang tiwala nila sa kanilang pagkapanalo. Hindi nagtagal ay dumating ang fleet malapit sa airspace ng lungsod. Pagkatapos, nang walang labis na pag-aatubili, ang mga commander ng mga sasakyang pangkalawakan na ito ay nagsimulang salakayin ang pader ng lungsod. Dahil nagpasya si Doug na huwag pansinin ang mga utos ng mga nakatataas at magsagawa ng high-altitude bombardment, sa oras na ito, natural na wala siyang intensyon na magpigil. Sa halos parehong oras, ang lahat ng mga sasakyang pangkalawakan ay nagsimulang ibuhos ang kanilang firepower sa lungsod sa lupa. Damn bastards, I'll let you have taste of Ersi's power. Open fire, all of you, open fire. Malakas na utos ni Faye Ersi sa kanyang mga tauhan. Sunod-sunod na kanya nang lumipad patungo sa lungsod sa ibaba. Walang pakialam si Dauge sa mga sibilyan sa lungsod, at walang pakialam ang mga marunong lamang magsagawa ng mga utos. Ang kanilang kasalukuyang misyon ay magpaputok ng sapat na mga kanyan upang sirain ang sistema ng depensa ng lungsod. Sa pagtingin sa mga artillery shell na inilunsad, ang mga tao sa mga sasakyang pangkalawakan ay lubos na kumpiyansa. Inaasahan din nilang wasaki ng lungsod sa ibaba sa isang iglap. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nabigla sa kanila nang labis na nalaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Sila ay ganap na natulala. Nang tatama na sana ang mga cannonball na iyon sa iba't ibang mga hakbang sa pagtatanggol sa lungsod sa ibaba, isang transparent na parang salamin na bagay ang biglang lumitaw sa itaas ng lungsod sa ibaba. Ang mga malalakas na cannonball na iyon ay agad na naging kawalan ng mahawakan nila ang salamin na nagdulot ng mga alon na parang mga bato na nahuhulog sa tubig. Tulad ng para sa lungsod sa ilalim ng proteksyon ng salamin, ito ay ganap na hindi nasaktan. Ito ay ligtas at maayos pa rin. Ito, anong nangyayari? Sino ang bagay na iyon ngayon? Kaya ba niyang pigilan ang cannonball ng ganito? Natulala si Faye Ersi sa eksenang ito. Ang kanyang mabuting kaibigan na si Brewer ay may katulad na ekspresyon. Ang dalawa sa kanila ay lumahok sa maraming labanan, ngunit hindi pa sila nakakita ng kakaiba at nakakatakot na eksena. Ano ba yun? Ito rin ang parehong tanong sa isipan ng lahat ng tripulante sa Fiery Wind Nation spaceship na dumating sa pinangyarihan. Hindi nila moari kung ano ang kanilang nakita. Ipagpatuloy mo ang pagpapaputok. Hindi ako naniniwala na ang bagay na iyon ay maaaring patuloy na humaharang sa langit at sa ating mga kanyan. Pagkatapos mag-react ni Faye Ersi, inutusan niya ang kanyang mga tripulante. Nag-react din ang ibang mga kapitan at ganoon din ang utos. Nagulat man sila sa kanilang nakita, naniniwala rin sila na sa harap ng kanilang malakas na lakas, lahat ng pagtutol ay walang saysay. Sa huli, sisirain nila ito. Isa pang round ng cannonballs ang bumuhos sa lungsod sa ibaba. Sa pagkakataong ito, mas marahas ang mga kanyan kaysa dati. Matapos magpaputok ng mga kanyan, ang lahat ay tumingin sa lungsod sa ibaba ng sabay-sabay na parabang sila ay sumang-ayon na gawin ito. Tapos, may nakita silang eksenang ayaw nilang makita. Ang salamin na nawala pagkatapos nilang tumigil sa pagpapaputok ay muling lumitaw sa oras na ito. Muli, hinaranggan nito ang kanilang mga kanyan sa labas ng lungsod. Ang kanilang mabangis na mga kanyan ay hindi pa rin nagawang magdulot ng anumang pinsala sa lungsod sa ibaba. Ang halos transparent na salamin
ay tila naroon upang harangan ang kanilang mga pag-atake. Nang tumigil sila sa pag-atake, ang bagay na iyon ay hindi makita. Ngunit kapag sila ay umatake muli, ang transparent na salamin ay lilito sa oras at harang sa kanilang mga pag-atake. Faye Ersi at ang iba pa ay hindi gustong tanggapin ang resultang ito. Nagpatuloy sila sa pagpapaputok. Bagamat may nakaharang na transparent na salamin, naniniwala sila na hanggat mayroon silang sapat na firepower, ang kakaibang salamin ay masisira. Sa oras na iyon, maaari nilang salakayin ang lungsod sa ibaba ng walang takot. Damn it, anong nangyayari? Ano ang ginagawa ng mga barko sa itaas? Bakit hindi nila winasak ang depensa ng lungsod pagkatapos ng napakatagal na panahon? Habang si Faye Ersi at ang iba ay nagsisikap na sirain ang transparent na salamin, si Doug ay malinaw na nababalisa mula sa paghihintay sa ibaba. Ang kanilang mga pag-atake sa lupa ay halatang nahadlangan. Ang depensibong kapangyarihan ng lungsod ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Kung hindi muna nila masisira ang defensive system ng lungsod, hindi na talaga sila makakasingil sa lungsod. Gayunpaman, wala na siyang pakialam sa mga tagubili ng mga big shot sa lungsod. Ginamit niya ang mga spaceship para bombahin ang lungsod, ngunit hindi pa rin ito epektibo. Matapos ang mahabang panahon, hindi pa rin nagawang sirain ng mga spaceship ang depensa ng lungsod. Hindi nakapagtataka kung gaano siya kabalisa. Gayunpaman, nang tumangala si Doug sa tuktok ng kanyang ulo pagkatapos na paalalahanan ng kanyang adjutant, nakakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang eksena. Patuloy na nagpaputok ang armada sa itaas, ngunit nang tumama ang mga kanyan sa himpapawid, tila nakaharang ito ng kung ano. Walang paraan para sumulong ang mga kanyan. Natural, walang magawa ang mga kanyan sa mga tagapagtanggol sa lungsod. Gayunpaman, ang mga tao sa itaas ay malabo na makakita ng isang bagay na parang transparent na salamin na nakaharang sa mga kanyan, ngunit ang mga tao sa ibaba ay walang makitang anuman. Ang tanging nakikita lang nila ay ang mga kanyan na biglang nakaharang sa himpapawid. Anong nangyayari? Bakit ito nangyayari? Pakiramdam ni Dauge na ang nakikita niya ngayon ay hindi niya naiintindihan. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang mga bagay, kung bakit hindi mapunta sa lupa ang putok ng kanyan. Isa pa, nakikita lang nila na naharang ang putok ng kanyan, hindi nila makita kung ano ang nakaharang dito, at wala rin silang naririnig. Parang kakaiba ang lahat. Kabanata 3056. Ang mga sundalo ng Fiery Wind Country ay nasa katulad na estado ng Dauge. Hindi nila naiintindihan ang nangyayari sa langit. Wala silang makita mula sa ibaba. Gayunpaman, ang mga gwardya sa lungsod ay hindi nagbago kahit kaunti. Sila ay orihinal na mga sundalo na ipinagpalit ni Huang Feng, kaya natural nilang matatanggap ang gayong kakaibang kababalaghan. Nakipaglaban pa rin sila sa mga linya sa harap, at ang ritmo ng labanan ay hindi nagbago kahit kaunti. Nasa dilema na ngayon si Dauge. Dapat ba siyang magpatuloy sa pag-atake o pag-atras? Sa orihinal, naglakas loob siyang ipagpatuloy ang pag-atake dahil may fleet siya sa likod niya. Nagtitiwala siya na ang kanyang fleet ay makakalusot sa sistema ng depensa ng lungsod. Kapag nasira ang sistema ng depensa, maayos na silang makapasok sa lungsod. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na naiiba sa inaasahan niya. Tunay na napakalakas ng firepower ng kanyang fleet, ngunit hindi sila nakalusot sa sistema ng depensa ng lungsod gaya ng inaasahan niya. Sa halip, lahat ng putok ng artillery ay naharang sa labas. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Dauge. Kung wala ang suporta ng mga sasakyang pangkalawakan, maaari lamang siyang umasa sa mga puwersa ng lupa. Napakahirap para sa kanya na pumasok sa lungsod. Ang pagtatanggol sa lungsod ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, kung siya ay umatras ng ganito, ito ay tila hindi tama. Ibig sabihin ay nabigo siya. Bukod dito, ito ay magiging kabiguan pagkatapos ng pagsuwi sa mga utos. Mas lalong hindi nasiyahan sa kanya ang mga nakatataas. Bukod dito, sa panahong ito, marami sa mga taong dinala niya ang isinakripisyo. Mahirap ipaliwanag kapag bumalik siya. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Umalis o patuloy na lalaban. Habang nag-aalangan si Dauge, hindi nagdalawang isip si Huang Feng.
Matapos ay activate ang defense formation na kanyang na-set up, ang formation na ito ay nakatiis na ng maraming artillery fire mula sa Fiery Wind Country. Oras na para mag-counterattack. Ang mahusay na porma sayon na ito na ginugol ni Huang Feng ng maraming pagsisikap upang ayusin ay hindi lamang para sa depensa, mayroon din itong kakayahang mag-counterattack. Gayunpaman, bago ang counterattack, kailangan itong ma-recharge, at ang recharging na ito ay talagang nauugnay sa pag-atake na natanggap nito. Sa madaling salita, mas malakas ang pag-atake na natanggap bago ang ganting salakay, mas malaki ang kapangyarihan ng ganting atake. Sa makatuwid, nang ang fleet ng Fiery Wind Country ay marahas na umatake sa pagtatangkang sirain ang formation, si Huang Feng ay hindi nag-alala. Sa totoo lang, tuwang-tuwa siya. Inaasahan pa niya na sasalakayin sila ng mabangis hanggat maaari. Ang lahat ng artillery fire mula sa Fiery Wind Country na tumama sa formation ay magiging kapangyarihan para maka-counterattack. At ngayon, naramdaman ni Huang Feng na halos handa na ang kapangyarihang ito. Oras na para mag-counterattack. Hindi pa rin alam ni Fairs na may problema siya. Patuloy niyang hiniling ang kanyang mga tauhan na umatake. Hindi siya naniniwala na sa ilalim ng gayong mabangis na putok ng artillery, hindi nila mababasag ang baon ng pagong sa ibaba. Kapitan, tingnan mo. Sa oras na ito, biglang itinuro ng isang tripulante ang transparent na salamin sa ibaba at napabulalas. Walang kamalay-malay na tumingin si Fairs at nakitang nagbago ang transparent na salamin sa ibaba. Ang transparent na salamin ay biglang naging makulay at tila may daloy ng liwanag na kumikislap dito. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga tao sa fleet sa kalangitan ang nakakita ng pagbabagong ito, maging si Dauge at ang iba pa sa lupa ay hindi nakikita ang pagbabagong ito. At lahat ng nakakita sa pagbabagong ito ay nagmulat ng kanilang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Anong nangyayari? Paano ito mangyayari? Bulong ni Fersi sa sarili. Pakiramdam niya, lahat ng nakikita niya ngayon ay lampas sa bait. Maraming bagay ang hindi niya maintindihan. At ang mga tao ay palaging nakakaramdam ng takot sa hindi alam. Fairs ay nakakaramdam ng takot sa oras na ito. Pagkatapos, sa ilalim ng gulat na ekspresyon ng lahat, ang daloy ng liwanag ay biglang naging mga sinag ng liwanag at bumaril mula sa salamin. At ang direksyon ng liwanag ay eksakto kung saan ang spaceship ay nasa kalangitan. Hindi maganda, nang makita ang mga sinag ng liwanag na iyon, bagamat hindi alam ni Fairs kung ano ang mga bagay na iyon, likas siyang nakadama ng panganib. Gusto niyang simulan ang barko at tumakas, ngunit ang mga sinag ng liwanag na iyon ay lumipad ng napakabilis. Wala na siyang oras para mag-react at natamaan na niya ang kanyang spaceship. Boom! Isang malaking pagsabog ang tumunog. Pagkatapos, nagsimulang tumunog ang operating system sa sasakyang pangalan Gaang. Captain, sinasalakay ang spaceship. Captain, napakalakas ng firepower ng kalaban. Malubhang nasira ang kaliwang pakpak ng spaceship. Captain, nasira ang kanang pakpak ng spaceship. Nasusunog ang makina. Sunod-sunod na masamang balita ang dumating sa pandinig ni Fairs. Sa wakas ay naunawaan ni Ferezi ang nangyari ngayon. Ang mga sinag ng liwanag na iyon ay pawang mga firepower na umaatake sa kanila. Ang firepower na ito ay mas malakas at mas puro kaysa sa kanilang mga naunang pag-atake. Sa isang maikling sandali, ang kanilang spaceship ay malubhang nasira. Bilis, simulan ang sasakyang pangkalawakan at umalis sa lugar na ito. Malakas na utos ni Fairs. Dati, para mapadali ang pag-atake, sinuspinde nila ang spaceship sa himpapawid. Noong una, ito ay wala, ngunit ngayon ay tila naging kanilang death warrant, na nagnanais ng kanilang buhay. Bagamat mabilis nang kumilos ang mga tripulante pagkatapos matanggap ang utos ni Fairs, masyadong malakas ang firepower na inilunsad mula sa ibaba. Mabilis na nataman ang kanilang sasakyang pangkalawakan at naging mas mahirap na magsimula. Sa pangkalahatan, ang mga lungsod ay may sariling sistema ng pagtatanggol, at sa mga sistema ng pagtatanggol na ito, ang pagtatanggol sa hangin ang susi. Pagkatapos ng lahat, ang pinsala na maaaring idulot ng mga spaceship at drone ay masyadong malaki. Sa makatuwid, sa sistema ng pagtatanggol ng lungsod, ang mga sandatang anti-air sa pangkalahatan ay napakalakas. Gayunpaman, ang mga sasakyang pangkalawakan ay malinaw na hindi dapat gawing trifle. Habang ang mga anti-air weapons ng lungsod ay naging mas malakas,
ang surface defense ng mga spaceship na ito ay naging mas malakas at mas malakas. Ang katawan ng armada ni Ferris ay espesyal na pinalakas at hindi natatakot sa mga ordinaryong anti-air na armas ng lungsod. Sa makatuwid, naglakas loob silang mag-hover sa himpapawid ng mayabang ngayon at maglunsad ng mga pag-atake sa lupa. Gayunpaman, ang firepower na inilunsad mula sa lupa ngayon ay masyadong malakas, malayo sa hanay ng mga anti-air weapons na alam nila. Nagulat sila nito at nakaramdam din sila ng krisis. Ang higit na ikinabahala sa kanila ay ang maraming mga sasakyang pangkalawakan ang nawala ang karamihan sa kanilang kadaliang kumilos sa ilalim ng mabangis na firepower na iyon. Talagang hindi madali ang pagtakas dito. Boom! Matapos magsimulang mag-counterattack ang lupa, wala pang 10 segundo, ang unang spaceship ay direktang sumabog. Ang nagpaikot-ikot ng mukha ni Ferris at ang mga talukap ng mata nito ay ang mga spaceship na pinasabog kanina ay ang spaceship na inutusan ng kaibigan niyang si Brewer. Ang spaceship ay tumagal lamang ng wala pang 10 segundo sa ilalim ng counterattack ng kalaban. Ang ganitong maikling panahon ay hindi pa sapat para sa mga tao sa spaceship na kunin ang escape capsule. Sa makatuwid, ang sitwasyon ng mga tao sa spaceship na iyon ay may isip na ngayon. Kabanata 3057. Hindi nagtagal, hindi nagkaroon ng panahon si Ferris na mag-alala tungkol sa kanyang kaibigan dahil napakasama rin ng kanyang sariling sitwasyon. Ang buong spaceship ay napuno ng mga butas sa ilalim ng pag-atake ng mga gwardya ng lungsod. Bilasan mo at umalis ka na dito. Umungol si Ferris, tuluyan na siyang nawala sa dati niyang kumpiyansa sa oras na ito. Tanging takot at kawalan ng pag-asa ang nasa puso niya. Captain, masyadong nasira ang spaceship. Hindi na ito masisimulan, sabi ng isang crew kay Ferris sa mapait na boses. Marahil bilang tugon sa kanyang mga salita, hindi nagtagal ay naramdaman ni Ferris na ang sasakyang pangkalawakan na kanyang sinasakyan ay bumagsak sa lupa. Dahil hindi ito ligtas na landing, hindi mapanatili ng buong spaceship ang balanse nito. Sa halip, umindayog ito kaliwat kanan. Bumagsak din ang mga tao sa spaceship. Tapos na. Ito ang tanging nasa isip ni Ferris nang bumagsak siya sa lupa. Matapos maging kapitan sa loob ng napakaraming taon, alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kasalukuyang estado ng spaceship. Ngayon, dito mismo, lahat, kasama siya, ay malamang na mamatay dito. Sa pag-iisip nito, pilit na bumangon si Ferris. Kinokontrol niya ang kanyang katawan at gustong sumugod sa lugar kung saan inilagay ang lifeboat. Hanggat nakarating siya doon, makakatakas siya sa lifeboat. Bagamat tiyak na siya ang sisisihin mamaya, mas mabuti na iyon kaysa mamatay dito. Wala siyang masyadong pakialam sa oras na ito. Lumakad si Ferris sa umuugong na barko ng hirap na hirap patungo sa lugar kung saan inilagay ang lifeboat. Sa oras na ito, ang spaceship ay ganap na nawala ng balanse at malapit ng mahulog. Si Ferris ay hindi nang ahas na mag-antala at mabilis na umakyat sa lifeboat. Gayunpaman, nang malapit ng ilunsad ni Ferris ang lifeboat at makatakas, ang kanyang spaceship ay muling natama ng ilang sinag ng liwanag. Bumilis ang tibok ng puso ni Ferris. Nang pipindutin na sana niya ang button, sa wakas ay naabot na ng kanyang spaceship ang limitasyon nito sa ilalim ng pag-atake ng mga bantay ng lungsod. Hindi na ito nakatagal at sumabog. Ang unang lugar kung saan nangyari ang pagsabog ay kung saan siya ngayon. Hindi. Umungol si Ferris. Pagkatapos, siya at ang buong silid ay naging abo sa pagsabog. Pagkatapos nito, sumabog din ang ibang bahagi ng spaceship. Ang lahat ng uri ng mga bahagi ay patuloy na bumabagsak mula sa langit. Hindi lamang sumabog ang sasakyang pangkalawakan ni Fierce at Brewer, ngunit ang iba pang mga sasakyang pangkalawakan ay sumabog din sa oras na ito. Ang kalangitan ay napuno ng tunog ng mga pagsabog at ang nakasisilaw na liwanag na nabuo ng mga pagsabog. Parang fireworks. Paano kaya ito? Napatingin si Dogge sa eksena sa langit at natulala. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapagsalita. Ngayon lang, ang kanyang mga sasakyang pangkalawakan ay desperadong umaatake sa lungsod sa ibaba, sinusubukang masira ang sistema ng depensa ng lungsod. Bagamat hindi pa sila nagtagumpay, at least hindi sila nasa panganib. Ang mga tao sa lungsod ay tila kaya lamang lumaban at hindi lumaban. Gayunpaman, sa maikling panahon na ito,
ang mga puwersang nagtatanggol sa lungsod ay biglang nagsimulang mag-counter-attack. Higit pa rito, napakalakas ng counter-attack na ito, napakalakas na ang mga tao sa kabilang panig ay hindi man lang handa sa pag-iisip. Ang mga sasakyang pangkalawakan sa himpapawid ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react at makatakas sa eksena bago sila nawasak isa-isa. Sa harap ng gayong malupit na katotohanan, nahirapan si Doug na tanggapin. Isang bagay para sa kanila ang hindi makalusot sa sistema ng depensa ng lungsod, ngunit bakit sila biglang natalo sa gayong kaawa-awang kalagayan ng ganting atake ng kaaway? Higit pa rito, ano ang nangyari sa pag-atake sa lungsod? Bakit naging mabangis? Panginoon, mag-ingat ka. Habang tinitingnan ni Doug ang kalunos-lunos na sitwasyon sa langit na may nalilitong ekspresyon, sumigaw ang adjutant sa tabi niya at hinayla siya sa gilid. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, nahulog ang isang malaking piraso ng spaceship debris mula sa kinatatayuan nila. At bago pa makahinga ng maluwag ang adjutant at Doug, mas marami pang spaceship debris ang nahulog mula sa itaas ng kanilang mga ulo. Mabilis na umiwas ang dalawa, mukhang nanghihinayang. Hindi lang silang dalawa ang nakakaawa sa eksena. Masasabing karamihan sa mga sundalo ng Fiery Wind Nation ay hindi na maaaring magpatuloy sa pag-atake sa lungsod sa oras na ito. Lahat sila ay umiiwas sa mga labi ng spaceship na patuloy na bumabagsak mula sa langit. Marami sa kanila ang hindi nakaiwas sa oras at natamaan ng mga labi, at hanggat tinamaan sila nito, walang pagkakataon na mabuhay. Maraming mga sasakyang pangkalawakan sa himpapawid ang nawasak, na lumilikha ng maraming mga labi. Ang mga debris na ito ay nahulog mula sa langit kasama ang mga pagkasira ng mga sasakyang pangkalawakan. Maayos pa rin ang mga tao sa lungsod dahil mayroon silang mga rain shield na inilagay ni Wu Fan sa itaas ng kanilang mga ulo, na maaaring hamarang sa mga labi at mga labi sa labas. Gayunpaman, ang mga sundalo ng Fiery Wind Nation sa labas ng lungsod ay walang ganoong magandang pagtrato. Ang hindi mabilang na mga labi ay nahulog tulad ng mga patak ng ulan, at sa napakaraming tao sa paligid nila, mahirap iwasan. Sa kauna-unahang pagkakataon, umaasa ang mga tao ng Fiery Wind Nation na mas kaunti ang mga spaceship sa kanilang panig. Sa ganoong paraan, mas maagang matatapos ang bangungot nila. Panginoon ko, umatras na tayo. Sabi ng adjutant kay Doug habang iniiwas ang mga labi sa hangin. Retreat, urong agad. Sa oras na ito, hindi nag-atubili si Doug. Ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan ay dahil gusto niyang umasa sa fleet ng spaceship. Ngayon, ang sasakyang pangkalawakan fleet na kanyang dinala ay halos ganap na nalipol. Nawala ang kanyang huli at pinakamahalagang suporta. Wala na siyang pag-asa na manalo sa laban na nasa harapan niya. Kaya naman, hindi na kailangang mag-alinlangan pa dahil isa lang ang pagpipilian niya, kung ayaw niyang mamatay dito. Sige, ipapasa ko ang utos, nagmamadaling sabi ng adjutant. Matagal na niyang nakikita na maaaring hindi sila manalo sa pagkakataong ito, at matagal na niyang gustong umatras. Gayunpaman, si Doug ay palaging ayaw umatras. At wala siyang pagpipilian. Ngayong sa wakas ay nakilala na ni Doug ang katotohanan at huminto sa paggigiit, nagpakawala siya ng malaking buntong hininga at naghanda na ipasa ang utos. Gayunpaman, nang siya ay liliko na, bago pa man siya makapagsalita, ang kanyang ulo ay natama ng isang spaceship debris na halos 1 metro ang haba. Ang mabibigat na mga labi ng spaceship na iyon ay direktang tumagos sa kanyang katawan at dinurog siya hanggang sa mamatay. Tumalsik ang dugo sa buong mukha ni Doug. Si Doug ay tumingin sa eksenang ito nang may takot at subconsciously pinunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Magsasalita pa sana siya, nataman din ang binti niya ng mas maliliit na debris, at agad siyang napasigaw. Ang sigaw ni Doug ay nakakuha ng atensyon ng ilang mga kawal, at may ilang mga tao na mabilis na lumapit upang buhatin siya. Si Doug na nakahiga sa stretcher ay nagtaas ng ulo at sumisigaw pa rin. Alam niyang dapat mabali ang kanyang binti. Sa oras na ito, pinagsisisihan niya ang hindi pag-urong sa oras. Ngayon, ang koponan ay dumanas ng matinding pagkatalo, at nabali rin ang kanyang binti. Hindi nagtagal, hindi nagsisi si Doug. Hindi niya ito pinag-isipan, ngunit isang spaceship debris ang nahulog mula sa langit at tumagos sa katawan ni Doug. Wala man lang siyang oras na mag-react bago siya natamaan, at pagkatapos ay hindi niya sinasadyang bomb-antong hininga. Kabanata 3058.
Isang matinding pagkatalo. Ang hukbong ipinadala ng Firewind Nation para bawiin ang sinakop na lungsod ay dumanas ng matinding pagkatalo. Wala kahit isang ikasampu sa kanila ang nakaligtas. Kahit na ang pangunahing general, si Dao Ge, at ang kanyang adjutant ay namatay sa larangan ng digmaan. Nang makarating ang balitang ito sa pandinig ng lahat, maging ito man ay ang mga tao mula sa Firewind Nation, Windwind Nation, o maging ang mga tao mula sa ibang mga bansa, ang kanilang unang reaksyon ay hindi paniniwala. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ang Firewind Nation ang pinakamalakas na bansa sa universo na ito. Ang lakas na ito ay hindi pansamantala, ngunit napanatili sa loob ng libu-libong taon. Sa libu-libong taon na ito, hindi dahil walang mga bansa na humamon sa posisyon ng Firewind Nation, ngunit sa huli, lahat sila ay nauwi sa pagkatalo. Sa mga bansang humamon sa Firewind Nation, ang may pinakamahusay na performance ay ang Windwind Nation, at ang Windwind Nation din ang pinakamalakas na bansa sa universo na ito bukod sa Firewind Nation. Gayunpaman, kahit na ang parehong malakas na Windg Nation ay natalo pa rin ng higit kaysa sa napanalunan nila nang harapin ang Firewind Nation. Ang ilang mga tagumpay na mayroon sila ay maliit na tagumpay lamang at walang malalaking tagumpay. Katulad ng pagkakataong ito, ang Windg Nation ay naglunsad ng palihim na pag-atake sa Firewind Nation. Malinaw na mayroon silang inisyatiba, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakakuha ng isang mapagpasyang tagumpay. Sa katunayan, ang kaliskis ng tagumpay ay patuloy na tumatagilid patungo sa Firewind Nation. Sa makatuwid, hindi kailanman natinag ang posisyon ng Firewind Nation, at kinilala ng lahat ang malakas na lakas at superior na posisyon ng Firewind Nation. At ngayon, ang lungsod ng Blazing Wind Nation ay sinakop ng hindi kilalang hukbo. Nang akala ng lahat na ang Blazing Wind Nation ay maaangkin muli ang lungsod, isa pang balita ang dumating na ikinagulat nila hanggang sa hindi sila makapaniwala. Muling natalo ang hukbo ng Firewind Nation, at ito ay isang matinding pagkatalo. Natalo sila sa kanilang sariling teritoryo, at sa ilalim ng mga pangyayari na pamilyar sila sa sistema ng depensa ng lungsod. Ang balitang ito ay mahirap tanggapin ng lahat. Ito pa rin ba ang hindi magagapi na Firewind Nation? Kung hindi, bakit walang mapagpasyang kalamangan ng hukbo ng Windwind Nation sa labanan? At kung ganoon pa rin, bakit 2 beses silang natalo sa isang hukbo na lumitaw ng wala saan? At parehong beses, ito ay isang pagdurog pagkatalo. Ang lahat ay nataranta, at kasabay nito, sila ay napaka-curious tungkol sa hukbong ito na lumitaw ng wala saan. Basura, lahat ng basura. Sa mahiwagang opisina ng Firewind Nation, muling naupo ang ilang malalaking shots. Gayunpaman, kung ikukumpara sa dati nilang kumpiyansa, mas nakaramdam sila ng galit ngayon. Talagang natalo na naman siya. Dapat malaman na bago umalis ang koponan ni Dao Ge, ipinaunawa nila kay Dao Ge ang sistema ng depensa ng lungsod. Ito ay para madaling manalo si Dao Ge. Sa huli, talagang natalo si Dao Ge, at natalo siya ng malungkot. Hindi lamang natalo ang kanyang koponan, ngunit namatay din siya doon. Tungkol sa resultang ito, ang mga tao ng Firewind Nation ay labis na nagalit. Alam mo ba ang pagkakakilanlan ng pangkat na iyon? Sa ganoong kalakas na koponan, imposibleng walang balita bago ito, tanong ng isang tao. Bagamat sinabi nilang basura si Dao Ge, sa katunayan, hindi mahina ang kakayahan ni Dao Ge. Kung hindi sana siya ipinadala upang mamuno sa labanang ito. Bukod dito, ang koponan ni Dao Ge ay hindi maliit, at ang kanilang lakas sa labanan ay hindi mahina. Sa huli, natalo sila ng kalaban, at ito ay isang napakalaking pagkatalo. Mula rito, makikita na napakahina ng lakas ng kalaban. Ang isang ordinaryong bansa o puwersa ay hindi magagawang linangin ang gayong pangkat. Dati, akala nila ordinaryo lang ang lakas ng team na ito at naaga nila ang lungsod dahil sa isang sneak attack. Gayunpaman, tila hindi ito ang kaso. Kaya naman, mas lalo silang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ng pangkat na ito. Hindi ako sigurado, sinabi ng isa pang tao, ayon sa ulat ng mga kawal na bumalik mula sa larangan ng digmaan, hindi sila makapasok sa lungsod. Hindi man lang sila makalapit sa pader ng lungsod. Kaya't hindi natin alam kung ano ang hitsura ng mga taong iyon sa lungsod, at kung saan sila nanggaling. Hindi man lang sila makapasok sa lungsod. Lalong nagulat ang lahat.
Ipinakita nito na masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng lakas ng magkabilang panig. Oo, nagkaroon ng commotion sa conference room. Tama na, ang malaking boss na nakaupo sa ulo ng mesa ay hinampas ang kanyang kamay sa mesa at sinabi, "Ngayon kailangan nating pag-usapan kung sino ang dapat ipadala upang sakupin ang lungsod pabalik." Bagamat nakaranas sila ng dalawang kabiguan, hindi nila kayang panoorin ang koponan ni Huang Feng na sinakop ang lungsod ng lantaran. Ano ang mangyayari sa mukha ng Firewind Nation kung nangyari iyon? Sa makatuwid, ang lungsod ay dapat sakupin pabalik, anuman ang presyo. Ang bawat isa ay may pinagkasunduan sa puntong ito. Sa katunayan, ang prioridad ng bagay na ito ay mas mataas pa kaysa sa patuloy na digmaan sa Fengji Nation. Pagkatapos ng lahat, ang Fengji Nation ay ang kanilang dating karibal. Naiintindihan nila ang isa't isa. Kahit na ang Fengji Nation ay may ilang mga pakinabang, hindi nila mabilis na mapalawak ang kanilang tagumpay. Bukod dito, ang huling magwawagi ay malamang na ang Firewind Nation. Sa makatuwid, ang higit na kailangan nilang alalahanin ngayon ay ang agawin ng lungsod pabalik mula sa Huangfeng sa lalong madaling panahon. Alam nila na maraming tao ang nanunood sa bagay na ito. Ang dalawang magkasunod na kabiguan ay nagdulot na ng ilang talakayan sa labas ng mundo. Kung hindi nila maagaw ang lungsod pabalik sa maikling panahon, ang kanilang prestihiyo ay lubhang maaapektuhan. Bukod dito, maraming tao sa ilang bansa, kabilang ang Fengji Nation, ang maaaring nagbago ng isip. Kapag dumating ang oras na iyon, may mga bagay na hindi nila gustong makita ang mangyayari. Sa makatuwid, dapat nilang kunin muli ang kontrol sa lungsod sa lalong madaling panahon. Huminto ang lahat sa pagtalakay kung sino ang sumasakop sa lungsod at nagsimulang tumuon sa kung sino ang ipapadala upang isakatuparan ang misyong ito. 2 beses na silang nabigo, hindi na sila mabibigo muli. Sa makatuwid, ang taong ito ay dapat mapili ng mabuti. Sa pagtatapos ng pulong, napili na ng lahat ang commander at agad na inutusan ang kabilang partido na pamunuan ang mga tropa at kunin muli ang kontrol sa lungsod. Wala naman dapat problema this time, di ba? Akala ng lahat. Pagkatapos ng lahat, nagpadala sila ng isang mas may karanasan at mas malakas na tao upang mamuno sa oras na ito. Bukod dito, ang lakas ng hukbong ipinadala nila ay mas malakas kaysa dati. Bilang karagdagan, nagkaroon sila ng karanasan ng 2 pagkabigo. Sa madaling salita, wala silang dahilan upang mabaigo muli. Gayunpaman, bago pa makahinga ng maluwag ang mga taong ito, ang balita ng pagkatalo ay dumating mula sa front line. Nagulat at nagalit ito sa kanila, ngunit kasabay nito, wala silang magagawa kundi ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga tropa. Sa sumunod na kalahating buwan, nagpadala ang Blazing Wind Nation ng mga tropa upang sakupin ang lungsod ng 5 beses. Sa bawat pagkakataon, dumarami ang mga tropang ipinadala nila. Gayunpaman, ang lahat ng mga tropang ipinadala nila ay natalo ng walang pagbubukod. Bukod dito, lahat sila ay natalo ng malungkot. Kabanata 3059. Talo, pagkatalo, pagkatalo. Ang hukbo ng Blazing Wind Country ay paulit-ulit na natalo, at ang balita ay paulit-ulit na kumalat. Nagulat ang lahat sa simula, ngunit pagkatapos ay naging manhid sila at nasanay. Napakalakas ng hukbong ito na lumabas ng wala saan. Kung minsan lang nila natalo ang hukbo ng Blazing Wind Country, baka masasabing nagkataon lang, o kaya naman ay swerte. Ngunit ngayon, maraming beses na natalo ng hukbong ito ang hukbo ng bansang nagliliyab na hangin. Ito ay hindi isang bagay na maaaring ipaliwanag ng swerte. Talagang may lakas sila, at medyo malakas sila. Kung hindi, imposibleng matalo nila ang hukbo ng bansang nagliliyab na hangin ng maraming beses. Dahil dito, mas naging interesado ang maraming bansa at puwersa, kabilang ang Firewind Nation, tungkol sa pagkakakilanlan ng hukbong ito. Anong uri ng hukbo ang maaaring talagang talunin ang hukbo ng Firewind Nation ng maraming beses? Sa parehong opisina sa Firewind Nation, ang lahat ng malalaking shot ay muling naupo. Kung ikukumpara sa dating kumpiyansa, halatang hindi masyadong maganda ang atmosphere sa opisina ngayon. Bagamat hindi masasabing madilim, tiyak na napaka-depressed. Hindi inaasahan ng lahat na magiging ganoon kalakas ang hukbong hindi nila gaanong pinapansin noon. Nagpadala sila ng maraming hukbo, ngunit sa huli, hindi sila maaaring manalo laban sa kabilang panig.
Ang lungsod ay nasa kamay pa rin ng kabilang panig. Bukod dito, ang mga tropang ipinadala nila ay hindi man lang makapasok sa lungsod. Medyo malakas ang depensa at atake ng kabilang panig. Kadalasan, noong ang mga tropa ay nasa paligid pa ng lungsod, sila ay malubhang nasugatan sa kabilang panig. Pagkatapos nito, sila ay nilipol. Napakakaunting mga tao ang maaaring makatakas. Anong klaseng hukbo ito? Hindi ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang gayong pagdududa sa isipan ng lahat. Gayunpaman, halatang walang makasagot sa kanilang tanong. Let's talk. Anong gagawin natin? Ang taong nakaupo sa ulo ay tumingin sa iba at sinabi sa isang malalim na boses. Nagkaroon muli ng hindi komportableng katahimikan sa opisina. Pagkaraan ng mahabang panahon, may nagbuka ng bibig at sinabing, bakit hindi muna tayo maghintay? Huwag muna. Nating pakialaman ang hukbong iyan sa ngayon. Anyway, all this time, they have staying in the city. Parang wala silang ibang intensyon. Paano natin magagawa yun? Kung hahayaan nating sakupin ang lungsod na iyon sa kabilang panig, nasaan ang mukha ng ating Firewind Nation? Agad namang sagot ng katabi niya. Sa tingin mo ba walang hiya tayo kapag natalo tayo ng paulit-ulit? Gumanti naman ang taong iyon. Gayunpaman, hindi naman natin pwedeng hayaan na lang nilang sakupin ang lungsod na iyon. Tataas lang yan ang momentum nila. Sino ang nakakaalam kung aatake sila sa ibang mga lungsod pagkatapos nilang makatagpo? Kung ganoon nga, ano ang dapat nating gawin pagdating ng panahon? Dapat pa ba nating hayaang sakupin tayo nila? Panipi, natahimik muli ang lahat. Ang sinabi ng taong ito ay napakamakatwiran, at malamang natotoo ito. Ang dahilan kung bakit ang kabilang panig ay hindi umatake sa ibang mga lungsod ay dahil sila ay umaatake sa kabilang panig sa lahat ng oras na ito, kaya ang kabilang panig ay walang oras at pagkakataon na salakayin ang ibang mga lungsod. Sa sandaling tumigil sila sa pag-atake, ang kabilang panig ay malayang makakakilos. Sa oras na iyon, walang nakakaalam kung paano uunlad ang sitwasyon. Sa anumang kaso, ito ay tiyak na mas masahol pa kaysa ngayon. It's not that we don't care about them. I think we should first defeat the Fengfan country's army and drive them away. After that, we'll turn around and deal with those guys, sabi ng lalaki kanina. Walang magagawa ang hukbo ng bansang Fengfan. Hindi na kailangang alalahanin sila. Iba na ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Parang natuwa ang Fengfan country nang makitang may aksidente sa ating bansa. Patuloy silang nagpapadala ng tropa sa atin. Parang gusto talaga nilang samantalahin ang pagkakataong ito na gawin ang isang bagay sa ating lupain. Bagamat makapangyarihan ang hukbong iyon na nanggaling sa kung saan, wala silang masyadong tao. Iba na ang Fengfan country. Once they will show their entire country and strength from the strength of they will show their entire country and strength from the strength of they will show their entire country and strength of we will suffer from their entire country and strength, dati. Naiisip ko pa rin na dapat muna nating harapin ang hukbong sumikop sa lungsod. Kailangan nating ayusin ang ating mga panloob na gawain bago natin harapin ang mga dayuhang mananakop. Kung ang ating panloob na gawain ay napasok at sinakop, paano natin lalabanan ang hukbo ng Fengfan country? Bagamat may katuturan ang sinabi mo, nagpadala na kami ng mga tropa para sumalakay ng higit sa isang beses, ngunit hindi kami nagtagumpay. I think we should really take this seriously now. Dati, minamaliit pa rin natin sila. Ang dami ng tropa na pinadala natin ay halatang hindi sapat. Siyempre, ito rin ay dahil kailangan nating bantayan ng Fengfan country at ilang ibang bansa. Gayunpaman, sa tingin ko, kailangan muna nating harapin ang hukbong ito at dagdagan ang bilang ng mga tropa. Dati, kahit na ang Firewind Nation ay nagpadala ng maraming tropa upang salakayin ang grupo ni Huang Feng, at ang bilang ng mga tropa ay hindi maliit. Gayunpaman, dahil sa pagsasaalang-alang sa iba pang mga puwersa, lalo na sa mga puwersa ng Wind Nation na kasalukuyang nakikipagdigma sa kanila, ang bilang ng mga tropang ipinadala nila ay hindi masyadong marami. Bukod dito, ang sunod-sunod na kabiguan ay nagpaunawa sa kanila na hindi sapat na ipadala lamang ang mga tropang iyon. Kailangan nilang ipagpatuloy ang pagpaparami ng bilang ng mga tropa. Paano kung magpadala tayo ng malaking bilang ng mga tropa at kumilos ang Fengfan country o iba pang puwersa? Tanong ng isang tao, sa pagharap sa hukbo ng Fengfan country, hindi na tayo magpapatuloy sa pag-atake.
at lilipat sa isang defensive position. Naniniwala ako na ang Fengfan Country ay hindi makakalusot sa ating depensa. Hanggat nakikitungo tayo sa kaaway sa likuran, maaari nating palayain ang ating mga kamay upang harapin ang hukbo ng Fengfan Country. Natahimik ang lahat na naruroon, na parabang isinasaalang-alang ang pagiging posible ng bagay na ito. Lahat, huwag kalimutan na kung patuloy tayong matatalo sa hukbong ito sa likuran, ito ay magiging sanhi ng pag-iisip ng iba pang puwersa na hindi nila dapat isipin. Ito rin ay magpapasigla sa mga puwersa ng Fengfan Country sa isang tiyak na lawak. Ito ay lubhang disadvantageous sa atin. Pinag-isipan ito ng lahat. Talagang ganoon. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, napakasama ng kanilang sitwasyon. Kapag dumating ang oras na iyon, ang sitwasyon na kanilang kakaharapin ay magiging mas delikado at mahirap kaysa ngayon. Kung walang tumututol, pagkatapos ay napagpasyahan na. Dagdagan ang bilang ng mga tropa na umaatake sa misteryosong hukbo sa likuran. Sa pagkakataong ito, kailangan nating talunin sila. Pagkatapos, tipunin natin ang lahat ng ating puwersa at itaboy ang mga tao ng Fengfan Country. Sabi ng nakaupo sa yulunan ng mesa sa malalim na boses. Oo, sumagot ang lahat. Pagkatapos nito, sunod-sunod na inilabas ang mga order. Mas maraming tropa ang nagsimulang magtipon sa Firewind Country. Ang bilang ng mga tropa na natipon sa pagkakataong ito ay higit pa sa mga tropang lumalaban sa Fengfan Country. Sa sobrang kaguluhan, imposibleng maitago ito sa ibang puwersa, lalo na't napapansin na ng lahat ang sitwasyon dito, mas mahirap pang itago ito. Sa makatuwid, ang sitwasyon dito ay mabilis na nalaman ng iba pang mga pangunahing puwersa, kabilang ang Fengfan Nation. Kabanata 360, nagtitipon na naman ba ng tropa ang Fiery Wind Nation? Sa Fender Nation, maraming big shot ang magkasama at nag-usap. Kung ikukumpara sa nakasimangot na mukha ng mga big shot mula sa Fiery Wind Nation, mas maganda ang mga ekspresyon ng big shot mula sa Fender Nation. Sa katunayan, ilang araw na ang nakalipas, ang mga ekspresyon ng mga big shot mula sa Fender Nation ay hindi mas mahusay kaysa sa big shot mula sa Fiery Wind Nation. Nang mga panahong iyon, nag-aalala rin sila sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Bagamat sila ang nangunguna sa labanang ito sa Fiery Wind Nation sa simula, mayroon pa rin silang tiyak na kalamangan. Gayunpaman, pagkatapos na makabawi ang Fiery Wind Nation at ang misteryosong mecha ay nawala sa larangan ng digmaan, ang sitwasyong kinaharap nila ay ganap na nagbago. Nagpunta sila mula sa pagkakaroon ng mataas na kamay sa pagiging isang dahado. Bukod dito, sa paglipas ng panahon, ang kanilang kawalan ay higit na nakikita. Pagkatapos ng lahat, ang Fiery Wind Nation ay talagang mas malakas kaysa sa kanila. Ang larangan ng digmaan ay nasa teritoryo din ng Fiery Wind Nation. Marami na silang nakipaglaban sa Fiery Wind Nation, at ang Fiery Wind Nation ay palaging nanalo ng higit pa sa kanilang natalo. Bukod dito, ang Fiery Wind Nation ay may mahusay na pag-unawa sa kanila. Sa makatuwid, ang mga kaliskis ng tagumpay sa larangan ng digmaan ay dahan-daang tumagilid patungo sa Fiery Wind Nation. Dahil dito, medyo nag-aalala ang mga tao mula sa Fender Nation. Namuhuna na sila ng maraming tropa at lakas sa larangan ng digmaan. Kung nag-withdraw sila ng ganoon lang, napakalaki ng kanilang pagkalugi. Bukod dito, sa oras na ito, kahit na gusto nilang umatras mula sa larangan ng digmaan, maaaring hindi sila payagan ng Fiery Wind Nation na gawin ang gusto nila. Sa makatuwid, ang mga big shot mula sa Fender Nation ay nasa napakasamang mood kamakailan. Dahil ang isang hukbo ay biglang lumitaw sa teritoryo ng Fiery Wind Nation at nakuha ang isang lungsod, ang mood ng mga big shot mula sa Fender Nation ay biglang nagbago dahil ang Fiery Wind Nation ay nasa problema. Sa simula, ang mga tao mula sa Fender Nation ay kapareho ng mga tao mula sa Fiery Wind Nation. Naisip nilang lahat na ang hukbo na biglang lumitaw ay sinamantala ang isang butas at nakuha ang lungsod sa pamamagitan ng isang palihim na pag-atake. Sa makatuwid, ang mga tao mula sa Fender Nation ay hindi gaanong inaasahan sa simula. Gayunpaman, habang umuunlad ang sitwasyon, nalaman nilang iba ang mga bagay. Ang Fiery Wind Nation ay nagpadala ng maraming hukbo upang mabawi ang lungsod, ngunit sa huli, nang walang pagbubukod, lahat sila ay natalo. Bukod dito, lahat sila ay natalo ng malungkot.
Bagamat ang resultang ito ay walang gaanong epekto sa Fengji Country, isa pa rin itong kapanapanabik na balita. Pagkatapos ng lahat, sila ngayon ay nakikipagdigma sa Firewind Country. Kung mas malala ang sitwasyon ng Firewind Country, mas magiging masaya sila. Bukod dito, ang mga bagay ay mas kapaki-pakinabang para sa kanila. Ang higit na nakapagpasaya sa kanila ay pagkatapos na makaranas ng ilang pagkatalo sa kamay ng hukbong iyon, ang Firewind Nation ay tila nagiging seryoso. Nagsimula silang magpakilos ng malaking bilang ng mga tropa. Kapag nakapagpakilos na sila ng malaking bilang ng mga tropa upang harapin ang hukbo sa teritoryo ng Firewind Nation, ang Windwind Nation ay makakahinga sa larangan ng digmaan, at magkakaroon pa ng pagkakataong makabawi. Sa makatuwid, nang malaman nila na ang Firewind Nation ay nagpapakilos sa kanilang hukbo, napakasaya ng mga big shot ng Windwind Nation. Ang ulap ng pag-aalala na nakasabit sa kanilang mga kilay ay tila napawi kaagad. Tama. Ang Firewind Nation ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa pagkakataong ito. Kaya naman, ang balitang ito ay hindi may tatago sa lahat. Sabi ng isa pang tao, magaling, kapag ang kanilang atensyon ay inilihis ng hukbo sa kanilang bansa, darating ang ating pagkakataon. Excited na sabi ng katabi niya. Sa panahong ito, napakahirap nilang labanan. Naisipan pa ng ilang tao na umatras sa larangan ng digmaan. Ngayong lumaganap na ang gayong mabuting balita, talagang napakakapanapanabik. Speaking of which, alam mo ba ang pagkakakilanlan ng hukbong iyon na dumating? May nagtanong, napakalakas ng combat power ng army na iyon. Bagamat hindi marami sa kanila, masyadong malakas ang kanilang combat power. Kung maitali natin sila, iyon ang pinakamahusay. Sa oras na iyon, magkakaroon tayo ng kumpiyansa na ganap na harmony ng Firewind Nation. Hindi sigurado, ang sabi ng katabi niya. Ngayon, maraming tao at puwersa ang nakikiusyoso sa pagkakakilanlan ng hukbong iyon. Gayunpaman, walang nakakaalam ng kanilang pagkakakilanlan. Maging ang Firewind Nation ay nalilito hanggang ngayon. Ni hindi nila alam kung sino ang pumalit sa kanilang lungsod. Wala rin kaming nahanap na anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Maraming puwersa ang nag-imbestiga sa pagkakakilanlan ng hukbo ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang gayong hukbo ay biglang lumitaw, mahirap hindi makaakit ng pansin. Gayunpaman, ang mga taong ito na nag-imbestiga sa pagkakakilanlan ng hukbo ni Huang Feng ay hindi nakahanap ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Nagdulot din ito ng pagiging misteryo ng pagkakakilanlan ng hukbong iyon hanggang ngayon. Kalimutan mo na yan, wag na nating pakialaman ang pagkakakilanlan ng hukbong yun. Kakampi na natin sila ngayon. Hindi na kailangang mag-aksaya ng sobrang lakas sa kanila. Ang malaking shot na nakaupo sa itaas ay nagsabi, dapat nating talakayin ngayon kung paano gamitin ang pagkakataong ito upang ganap na baguhin ang ating passive na sitwasyon sa larangan ng digmaan. Iminumungkahi ko na magpadala tayo ng higit pang mga tropa sa larangan ng digmaan upang makamit ang tagumpay sa isang mabilis na pagkilos at sakupin ang lungsod ng Firewind Nation. May nagmungkahi. Magpadala ng maraming tropa. Marami na kaming pinadalang tropa. Kung magpapadala pa tayo, ano ang mangyayari sa ating bansa? Sagot ng katabi niya, napakaligtas ng ating bansa ngayon. Hindi na kailangang mag-iwan ng napakaraming tropa. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay samantalahin ang pagkakataong ito upang harapin ang isang matinding dagok sa Firewind Nation at sakupin ang kanilang teritoryo at lungsod upang makuha ang pinakamaraming benepisyo. Sabi nung nagsalita kanina, paano kung lumitaw sa ating bansa ang isang hukbong tulad ng nasa Firewind Nation? Ano ang dapat nating gawin? May nag-aalalang tanong, sa tingin mo ba ang hukbong iyon na may ganoong uri ng kapangyarihang panlaban ay repolyo? Maaari mo silang makita kahit saan. Obviously, bihira ang ganyang klase ng hukbo. Ito ay napakabihirang para sa isa na lumitaw sa Firewind Nation. Imposibleng lumitaw ito sa ating bansa. Panipi, kahit na, kung ito ay lumitaw, ito ay magiging mahirap. Gayunpaman, bihira ang ganitong pagkakataon upang harapin ang isang matinding dagok sa Firewind Nation. Kung palampasin natin ito sa pagkakataong ito, hindi natin alam kung kailan ang susunod na pagkakataon. Sumiklab ang mga usapan sa opisina. Ang matalo ang Firewind Nation ay isang bagay na pinangarap nila sa loob ng maraming taon. Kung magagawa nila ito, gagawa sila ng kasaysayan at itatala sa mga talaan ng kasaysayan magpakailanman.
Ang gayong tukso ay napakalaki para sa kanila, kaya't ang opisina ay napuno ng mabigat na paghinga. Iniisip ko rin na hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito. Ang big shot na nakaupo sa itaas ay nagsabi, "This is a once-in-a-lifetime opportunity."